Alright, sa mapagpalang umaga po muli sa inyo pong lahat. Good morning po church. Good morning po sa lahat po ng mga sumusubaybay po sa atin. Magmula po dyan sa ating Facebook Live. Sa mapagpalang umaga po muli sa inyo pong lahat. At welcome sa paborito nyo pong programang Impormasyong Pangkalusugan, our very own health program ng The Baptist Church CSI. Kaya salamat sa Panginoon na tayo po'y muli nagsama-sama upang matuto ng karagdagang impormasyon patungkol po sa ating kalusugan. Again, good morning po sa ating mahal na pastor, Pastor Hill Laurena, and also sa mga mission churches and mission pastors po natin na nandyan. Isang mapagpalang umaga po muli sa inyo pong lahat. Alright? At hindi ko napapatagalin pa at i-welcome ko na po ang aking pinakamagandang host for this morning. Walang iba kundi si Doc Julie Castro. Ayan. Good morning, Doc Julie. Good morning, Sir Con. At, Amen. Binabati ko na agad ang mga taga-North, South, East. and West corners ng ating simbahan. Hello. Hello. po lahat dyan at welcome sa 2026 Impormasyon Pangkalusugan. So, na-miss namin kayo. Oo. Sabi nga ni Ma'am Rosel James Bentir, welcome back, IP. Oo, sabi nila. At isang linggo rin tayong hindi nakapag-ere. Oo nga. Oo, kaya yun isa kadahilanan na nag-celebrate tayo ng ating old-fashioned Baptist revival. Oh, ang dami po. Nawa, nandun din sila. Oo naman, oo. Kaya alam ko naman yung iba ay nandun din at natuto ng napakagandang mga mensahe. Oo. Kaya hello po sa inyo po lahat. Hello din kayo dyan. At syempre, wala akong masabi sa ating old-fashioned Baptist revival. Opo. Talagang ika nga sabi ng ibang It mga was a pastors. success. Yes. Oo. Kakaibang revival daw to. Maraming natutunan, jam-pack na mga lessons ang kanilang mga natutunan. Ang gagaling ng mga galing pala ng mga ng PSS. Ayo naman, Ng ma'am. mga instructor. Naman. Oo. Diyos ko. Oo. Parang gusto kong bumalik. Yun. Oo, na matuto ulit, no, Doc Julie. Oo nga. Iba talaga pag nare-refresh. Oo. Parang ang feeling ko ay wala akong kaalam-alam. At pero dahil napakaganda ng mga topic at yung mga nagbigay ng pag-aaral ay talaga namang Mahihikayat ka ulit. mahihikayat kang umano. Kasi ganun pala yun. Para bang yung parang kakailanganin mo yung I have to know Him. Yun. Ganon, oo. Kasi parang hindi sapat yung ano yun nalalaman natin ngayon. Lalo pa natin makikilala ang ating Panginoon sa ating pag-aaral sa Bible School. Yun. Oo. Tama. Kaya sana yung mga nakapag-enroll at na-refresh ng mga alumni ay pwede naman silang ulit mag-refresher course tulad ng mga STC. Yan, oo. Kaya again, ay salamat sa Panginoon sa wisdom na ipinagkaloob ng Panginoon sa ating mahal na pastor. Saka congratulations din po dahil sa napakagaling na, hindi lang magaling na host, ay magaling pa pong instructor. Ay, wow. Oo, Amen. Marami pong nagsasabi na napakaganda. Yes, totoo po yan. Hello po, shoutout kay Sir John Hill Laurena, ma'am, no? Ay, naku, yan ang Nanonood, aking instructor nanonood doon. dito. Oo. Oo, instructor mo to eh. Oo. Oo. Talagang gusto ko kagad mag-enroll. Yon. Oo. Pambihira. Enroll ako kagad, katatapos pa lang na. Oo, enrollment na. Enroll kagad ako kasi parang ganun pala hermeneutics, homiletics, Yeah. at saka Pneumatology. Pneumatology, ma'am. Oo, Diyos ko. Yan. Doctrine of the Holy Spirit. Wala pa yung ano ba topic mo anak ko yung Doctrine of God. pambira Yan. pa. Kaya pala hindi daw magkasya doon sa lugar ng Oo eh. Doctrine of God at ano ba yung isa? Baptist history. Pambira. Yan talaga. Ewan ko na lang pag di ka naging Baptist. Pero parang naalala ko noon na yung mga topic mo, Yes. yan ang kinatatakutan doon sa pinanggalingan Ay, ko. ganun ba? Oo, Ganun ba? Dahil grabe ang teacher na yun. Ay, matitindi pala dyan, no? Oo. Pero ikaw daw mabait ka daw. Mabait daw, oo. Sabi, yan talaga, ma'am. At sa biyaya po ng Panginoon. Again,
Congratulations sa lahat po ng mga naka-attend at nakapunta Siyempre, dyan sa lahat din, OFBR. congratulations sa lahat ng naging instructor. Yes, yes, Saka yes. yung admin talaga. Ay, oo believe ako. naman. Grabe Saludo yun. ako sa mga Sa admin. sangkaterma yun. Walang tulog. Oo, 500 na estudyante. eh, sa isang event, yun. matindi yan. Ah. Oo. Saka siyempre yung security. Oh, yeah. Parang feeling ko secure na secure ako. Yes. Shout out din siyempre sa kitchen crew. Ay, oo. Ngayon, ang matindi po dyan, ma'am. Yung kitchen crew natin na pinakain ng almost 700 na katao. Oo nga. Kalaim mo yun. Nagdudubli pa ang Julieta. Kaya pala may... Nagdodoble, kaya pala. Kasi no rice ako. Oo. Kailangan dalawa ko. ulam. Oo, Oo. para mag-survive ako. Yan, Kaya yan. kailangan dalawa. Pero ano yon, may kapalit na halo-halo. Anyway, Oo. kaya masaya doon. Sana kayo rin. Sana naka-attend lahat yun nga, Oo sabi ni nga. Doc Julie. Alright? So, shoutout muna natin, Doc Julie, yung mga live viewers natin dito. Ayan, sila Ma'am Ami Siena. Hello po. Magandang umaga. Ma'am Mirna Alanige. Ayan, hello po. And also kay Ma'am Gemma Krampatanta, Ma'am Helen Kapundan, Ma'am Maylin Kosare. Hello po. Shoutout po sa inyo. And also kay Ma'am Pema Horn. Speaking of Maylin Kosare, may naalala ulit ako. Ma'am Maylin, sa Wednesday. Wala sa isip ko. Anyway, sige po Ma'am Maylin, Wednesday kita tayo. Ma'am Gemma and also kay Ma'am Flor Solomon, malamig na bati galing Japan. Oo, snowing daw sa Japan, Ma'am eh. Eh kung dito nga nakakaranas tayo ng lamig, how much more sa Japan? Grabe siguro talaga dyan, no? Lalo na doon sa kapatid mo. Ano Oo, New Jersey. Jersey? Grabe. Inuhukay. Oo, hinuhukay-hukay na kung ano-ano mga pinag-hukay doon eh. Sabi ko, maganda nga yung country nyo, pero patay-patayan kayo sa mga paghukay-hukay Oo. ng snow. Ayan. Shout out to Ma'am Samantha Pulido, Ma'am Helen Kapundan, ayan, hello po, at kay Doc Lani, ayan, hello po Doc Lani. And also sino ba yung mga nandyan, Sir John? Yon. Ma'am Belia Quinones, Ma'am Blessime Jeronimo, Sir Johnny Ogalinola, ayan, mga umaten po yan ng mga mga revival. Si Ma'am Rosel James Bentir, and also kay Ma'am Rosario Campos, ayan, hello po. At sa mga ilan-ilan pang mga nagsusubaybay po sa atin. Ma'am Lydia Fusin. Ayun, mga ka-area mo to, Mama. And also kay Sir John Hill Laurena. Ayan, hello po. Oo. Yun. Yun, sino si Yuno, Den. Ayan, Ano hello. ba ibig sabihin nun? Yuno, Yun, Den. no? Ganon? Ayan, hello po Ma'am Flora. Ingat po kayo dyan. Malamig na panahon dyan sa inyo. Grabe yung taas nung hinuhukay niya eh. Oo eh. Anyway, maraming salamat kasi nakita ko kung gaano sila ka-faithful sa ating informasyon sa yes. IP. Ay ganun din nandun halos lahat yan Yeah. sa Kramos. Totoo yan. Oo. Hello po, Talaga Ma'am Faith nag-participate Fernandez. Sila, oo. Alright, sige po. At tuloy-tuloy na po tayo, Sir John, para at least marami tayong matalakay for this morning. Sabi po ni Ma'am Rosel James, Sir, sabi nga po ng mahal natin Pastor Gang, August daw po itong klima natin, kaya wala tayong summer. Wow! Sana nga. Oo. Ay, ayoko. Sana nga. Pagpe-pray Ganito. ko na bumalik ang summer. Okay po, at tuloy-tuloy na po tayo mga kapatid at marami po tayong magandang tatalakayin for this morning and I hope kayo po ay ready na upang matuto ng patungkol sa ating kalusugan. Let's all welcome ang ating tagapagsalita for this morning. Walang iba kundi si Doc Lani Santos. Hello po, Doc. Hello. Yan, welcome muli sa ating program and salamat sa Panginoon, nagsama-sama muli tayo, no? Yan. Bati ka muna sa mga live viewers natin. Yan, na-miss ko kayo. Yun, na-miss din namin kayo, ma'am. Okay, so good morning, Good Doc morning. Julie, Sir Con, at Yes. sa mga audience dyan. Maraming salamat, dinala muli ng Panginoon. Great privilege para po uli makapag-share patungkol po sa ating larangan ng kabagangan, Mhm. Pilipinan, mga kabagang dyan. Andyan pa rin kayo.
So, maraming salamat at magpag-aralan muli tayo sa isa't isa, matuto at i-share din sa mga may problema sa ipin. Yan. Nandun din Salamat. si Doc Lani. Saan po? Sa Ramos, di ba? Oo. Ay, amen. Back to ano yan, back to being student din yan. Oo, Amen. back to Great, being student din yan last time. Magandang experience. Kakaiba naman tong revival Parang hindi na tayo naranasan. nagkaklase. Diyos ko. Hindi po. Ako po ay dinala ng Panginoon sa Life of Christ, Ministry of Christ, tapos personal evangelism and discipleship. Puro basic, no? So, maganda kasi talagang laging reminder. Parang mag-i-enroll ka ulit. Oo. Reminder po sa atin talaga kung ano talaga yung gusto ng Panginoon. Una-una nga, di ba, to know Christ, to know Him more. So, pagkat nalaman natin, nakilala natin unti-unti ang Panginoon, hindi po pwedeng hindi mo susundin ang soul winning, hindi pwedeng hindi ka mamimigay ng tracts, Yes. hindi pwedeng hindi ka magdi-disciple. So lahat yun, great reminders para sa isang Kristiyano, no, sa atin lahat. Kaya talagang hindi nakakasisi, no, pagka a-attend ka ng mga ganyan, ibigay mo talaga yung obedience sa Panginoon. Kasi hindi natin alam kung ano yung ibibigay ng Panginoon sa atin sa mga panahon na yon. Yun, great experience. Tsaka natuwa ako dahil may certificate of Opo. completion. Mm-mm. Parang Isa pa yan. Ilang Okay. oras lang may completed ka. Yan. Araw naman, ma'am. Araw. Araw, Oo, okay. madami-daming ano rin yun. Mga subjects din yun eh. Akalain mo, nakompleto nyo 5. Yes. 5 subject. Akalain yun, di ba? Di rin biro yun for 2 days. Sabi nga ng ating mga pastor, nung kinakausap niya po kami mga speakers, talagang kinakailangan wala kang tatanggaling lesson. Amen. Dapat lahat nandoon for 2 days. Tama. Oo, pero sa biyaya ng Panginoon ay na-deliver naman ng maayos at nakuha rin naman po ng mga ibang estudyante. Alright? I-pray natin yung aking buddy-buddy, si Girly Cosikol. Ay, Yan. amen, amen. Mag-e-enroll yan sa Wow. ating Bible School. Amen. Yan, pray natin yan. So, maraming Ayan. salamat. Shoutout po kay Sir Abraham Diayon and also kay Ma'am Alma Obidos. Ayan, hello po. And sa mga iba pa pong nanonood ang mahabol po dyan. Okay? Maganda po yung ating talakayin for this morning. Na-miss natin si Doc Lanning dito sa ating programa. Pero alam ko naman po magiging blessing po siya sa atin for this morning. Kaya again, sa lahat po ng mga taga-subaybay, kung meron man po kayong mga katanungan patungkol po sa inyo pong ngipin, ay inyo pong ilagay yan sa ating comment section box at sa abot ng aming makakaya ay sasagutin po namin yan. Okay po? Sige po, ibibigay ko na po yung discussion kay Doc Lani. Amen. Last ko yata December 8 according to my note. According to December my notes. 8 pa, Doc Lani. According to my last notes. Ngayon delivered. ay magtatapos. First week ng December, last week ng January ka ngayon. Last week ng January. Galing, di ba? Ganon katindi. Ang galing, galing. Ang galing. Actually, guest Amen. speaker talaga. Kailangan Hindi i-welcome siya natin ng hindi siya regular. Yes. Hindi siya regular dito. guest speaker. guest speaker siya ngayon ulit. Oo. Pasensya Salamat. lang Lola. Hindi, alam Yan. naman natin si Doc Lani ay meron din mga talagang mga ina-attendang mga mga seminars kasi mga active pa po ito. Active pa po ito, nagbubunot pa rin to ng ngipin si Doc Lani. Yes. Nag-ano pa rin, may clinic pa rin po sila. So, they're really active. So, minsan may mga emergency cases, may mga gantong klaseng lakad. So, kailangan din po nilang mag-attend po doon. Puntahan niyo po yung clinic niya. Yeah, Sanchez Santos Clinic doon New sa may venue. doon pa rin yan ba Doon pa malapit? rin, pero katabi lang. Doon pa rin po sa dati. Near 7-Eleven. Opo, near 7-Eleven. Yun, near Bago lang 7-Eleven. yung lugar, pero katabi lang nung old ko. Katabi lang. Para kayong napunta ng St. Luke. Wow. Bibisita nga talaga rin ako dyan. Para No? St. Luke's Kaso pag ba? bumisita na ako doon, pag nag-mask na si Doc Lani, tumataging-ting ng mga na yan eh. Pag may mask na, Oo, sabi pag ni may mask, Pastor. pag may mask na doon. Oo. Oo, sinisigurado Hindi ko. nagpapakain Kailangan naman wag Oo, doon. mag- pero ang mag-mask. kagandahan naman yan, no, kay Doc Lani, abot kaya yan si Doc Lani. Amen. Siyempre. Oo, lalo na pag mga kapatiran. Okay po. Opo. Sige po, Doc Lani. Okay.
Okay, ito na tayo sa ating topic. Ang topic natin ay severe tooth pain, causes, symptoms, and treatment. Severe tooth pain. Hindi naman yan strange sa atin. Pag sinabing tooth pain, wala naman yatang hindi nakaranas nito. Kahit naman ako, nakaranas ako niyan. So, ito po, hindi siya ganun na masasabing hindi popular, very popular, no? Pagka sinabing ang sakit ng ipin ko, no? Wala yatang hindi nakaranas nun. Okay? So, ang ating tatalakayin dito, ano ba yung mga kadahilanan bakit merong pain? Oh, di pwedeng, ang pain kasi, pag sinabing pain, sabi nga ni Pastor, pain is urgency. Pagka nakaranas ka na ng masakit na yan, hindi Urgent. urgent yan. Kahit nga minsan alas 8 ng gabi, no? Minsan may alas 10 pa. Pagka may ginagawa po ako sa clinic, andun pa ako sa clinic, kahit sarado, kumakatok. No? Kasi bakit? Emergency. Oo, masakit eh. Urgent. Oo. Tulog. Yeah, like nung December, talagang urgent kasi bata. Tapos nabasag yung ngipin niya, nagluwag, no? Kasi naumpog doon sa simento, no? Gabi. O kaya iyon yung mga matitindi na hindi pwedeng hindi i-address. So, pagka pain, urgent yan. At ayaw natin ng pain. Sino ba may gustong nakakaranas ng pain, di ba? Ayaw natin yan. So, kailangan Pero sa buhay Kristiyano, Yan present tayo. lagi Oo. ang pain. Sabi nga ni Pastor di ba? Pag may pain, yun yung doon ka mag-grow, doon mo lalong maunawaan ng Yes. Diyos. Doon ka ngayon mag-grow talaga. Yes. magiging We need close sa pain. Panginoon. Yeah, oo. Yeah. Kailangan yan sa buhay Kristiyano. Humugot talaga to si ma'am. Sige, baka mamaya ibang hugot na yung pain Hindi, dyan. Oo. kasi ako puro pain. Ay! naman tayo. Oo, di ba? Pinasasalamatan ko ang pain Yan, dahil ah. nagiging close Yun. tayo Tama. sa Panginoon. Oo. Yan nga yung sabi ni Kasi pag wala Pastor. yung pain na yan hindi mo Mm. maalala ang Panginoon. Tama. Yun, tama. Merong purpose ang pain Sigurado rin natin, naman, di ba? maalala mo, Panginoon, pag meron kang severe tooth pain, sigurado ko mapapa-Lord ka talaga nito. Panginoon, tanggalin mo po ito. Oo. Katulad kagabi, may pasyente ako late na rin. Young people siya, 19 years old. Sabi niya, ako, pagpasok pa lang po ng clinic, talagang alam ko ng very, very severe yung nararanasan niyang Wow. pain. Kasi nga, hindi daw siya pinapatulog, Wow. may exam pa naman daw siya. Talagang araw-araw pinahihirapan siya nung ipin niya. Imagine that. Kaya nga kahit sarado na ako, naawa naman ako. Oo. Talaga Ganun na Ganun ang El Sanchez Santos Clinic. Kahit Yan ang sarado kakaiba na. doon. Kahit sarado na magbubukas. At Santos. Oo, ganun yun. Oo, Diba? kalain mo. Maawa ka talaga kasi paano yun kung anak ko yun? Naisip ko di ba? Oo. Paano kung anak ko yun? Tapos sabi nung dentista, sorry sarado na. Hoy, Di ba? kalain mo. Kailangan- Iba talaga pag Kristiyanong dentista eh. Oo. Di ba? Ayan ang kakaibahan pag hindi ba lang pala Kristiyano, Baptist. Yan. Oo, Baptist na dentista. Opo, Oo. kaya talagang kailangan maibsan siya kahit papano. So, Yeah. ginawan ko siya ng mga remedy tsaka mga advices. Ang tagal pa naming magkwentuhan. I-pray nyo, baka maging bisita Magisita ko pa, oo. Bisita ko siya sa Sunday, South pa ma'am. naman yan. South pa naman kayo. Oo, exacto. Talaga nangangailangan po ka. Mahigpit po ang pangangailangan ng South ngayon. Kaya itcha nyo na ang mga bisita nyo. So, yan po. Pagka sinabing, aray, nakakagat po ako ng buto, ng buto. Di ba? Minsan may ganyan tayong nakakagat sa pagkain. Minsan sa rice, no? Ang sakit nun kapag Oo, ma'am. Yung biglaan. biglaang naikagat. No? Ang sakit nun. Naranasan ko na rin yan. So, yun, hindi pwedeng baliwalain. And yung mga sakit-sakit ba na on and off ng ngipin natin, wag din nating babaliwalain. Pagka iyan po'y nakaranas ng mga sakit, kahit sabihin natin, ay nawala naman eh. Pero,
babalik po yung sakit. Kasi bakit? Kasi meron na talaga siyang diferensya sa loob. Yeah. Di ba? Meron na siya diferensya, nagpapaalala lang siya na, huy, pansinin mo na ako, dali mo na ako sa dentista. Yan mga ano lang yan, pakalakalabit lang ng ating ipin, no? Kasi minsan talaga, or madalas, nane-neglect natin. Pagka hinayaan natin yun, may kakalagyan talaga yung ipin natin. Ano yung kalalagyan niya? Bunot. Di ba? Doon siya talaga magwawakas doon sa bunot. At ayaw natin yan, mga bunot na yan. Ayaw namin yan. So, wala nang ibang... Ayaw din nila ng injection. Oo, ayaw din nila. Sure yan. Ayaw talaga nila yan. Hinihimatay sila dyan, ma'am. Parang nawawala ang pain pag nandyan ang injection. Oo. So, talagang we are the only one responsible para po sa ating mga sariling ipin, no? Tayo lang talaga ang responsable dyan. Kahit gaano kakabisi, still, kailangan pansinin natin yung ating mga ipin. So, may mga ilang kadahilanan po kung bakit po yan nagkakaroon ng severe tooth pain. So, okay, minor aches yan. Kaya sensitive lang na pagka may ininom ka o kumain ka ng ice cream, kumain ka ng mangga, yan, aray, no? Sensitive, di ba? Kahit anong klase, may reaction ang ngipin natin, going to, may sakit yan. Until pag di mo yan ginawa ng in-address ng maayos, acute distress ang abot mo talaga dyan. Saka sabi Diba? nga nila, di ba ma'am, pagka may pain ka, tooth pain, ramdam ng buong katawan mo yan. Oo. Opo, Kaya- ramdam talaga. Hindi ka makagawa ng Minsan mga nga, chores. damay pati tenga, damay ang ulo. Ulo. Lahat yan. Ay, talagang parang gusto mo, untog mo na nga yung ulo. Di ba, no? Oo. Basta ang ngipin, di ka talaga makakilos, no? Yes. Nung gagawin mo, totoo yan. Kahit isang maliit lang yan na bagay dyan sa bibig natin. Pero lahat yan, nakakonekta talaga sa atin, no? Kaya dito, may times pa, pag sumakit yung ngipin, di mo malaman, di mo alam, ang hirap i-pinpoint, Yes. no? Saan kaya ito nang gagaling? No, last 2 weeks ago, yung pasyente ko, lahat daw ng ngipin niya masakit. Ha? Lahat? As in lahat? Buti na lahat. Pero mga buo naman yung ngipin, no? So, merong mga several exams sa mga ganon. So, yun ang mahirap, hindi ma-pinpoint kung saan. Kailangan ng several tests. O kaya, minsan, yung sakit, pagka, yun nga, yung may kinain ka, saka lang siya sasakit. Pag may stimuli, saka lang siya magloloko, no? Yun yung mga palatandaan, sintomas na meron talagang diferensya. And pag uminom ka ng, alam mo yun, kahit nga hindi nagyayelong tubig yung tap water lang pag nagmumug sila, gumagano na talaga sila. Ang sakit. Oh. Tap water pa lang yung pinamumug ko pa lang. So, yun po, mga sintomas talaga siya. So, isa sa mga cause noon ay ng severe tooth pain, minsan hindi natin nadedetect, only the dentist nakakakita noon, ay tooth decay. No? Merong natatagong ngipin, nasira, no? Merong maliit na maliit, andun pala dumadaan sa mga in-between pa ng ngipin at ilalim pa ng gilagid. Imagine, no, kung saan siya nagtatago. So, hindi natin yan alam, no? Ang alam lang natin bakit siya nagsasakitan. Okay? May tanong po dito muna. Tanong ni Ma'am Mary Neil Labadios. Sabi niya po dito, ay good morning po. Ask ko lang po kung meron po kayong panoramic x-ray. Okay. Ang panoramic x-ray, dinadala ko lang din po yan sa malapit sa clinic. A friend ko na merong ganyang machine. Ang sa clinic lang po ay periapical x-ray. Yung 1 hanggang 2 ipin ang kinakaya ng x-ray. So pagkakailangan ng panoramic, kasi may purpose po yun. Kailangan kita po lahat. Mula dito sa right to left jaw, kita lahat. Ay panoramic, malakihan po yan ng sakop na nakikita.
So, yun po yun, binibigyan namin ng referral doon sa katabing clinic po namin doon sa East Rembo. No? Malapit lang dun sa inyo, ma'am. Opo, 5 minutes. Bibigyan ko kayo ng referral pagkadating nyo sa clinic, tapos tatawid na kayo doon sa mga 5 minutes away po yan pagka sumakay. Bibigyan Ayun. ko kayo ng referral dyan para Ayun. makapag-panoramic x-ray kayo. Alright. So, yun po, ang tooth decay ay isang bacterial infection. Nakakalat yan sa mga parts ng ating ipin. Yun, So, no? kung nakita nyo po yung, di pa kayo nakakita ng tooth decay, ayan po ang itsura ng tooth decay. So, minsan, akala natin, bunutin na to lahat. Pero, meron pa rin pong hope sa mga ganyan. No? May pag-asa May pa. pag-asa pa. Kung ganyan po ang ngipin po ninyo, may pag-asa pa. Opo. Habang may buhay, may pag-asa. Okay, so... Pero yan akalain po. mo, Doc Lani, no? Pinarating nila ng ganyan. Pero yun nga, Mm. salamat naman sa Panginoon. May pag-asa pa yung ganyan. Opo. Diba? Kasi nga, ayaw natin ang nagbubunot. Oo, no? oo. Yun ang Sure pinaka-iniiwasan to. natin. Harap to, ma'am. May harap eh. Oo. Oo. Kasi the earlier na tinatanggal po natin yung mga ngipin na yan, mas madaling magkaroon ng resorption yung buto natin. Ibig sabihin, iimpis, liliit yung ating anong tawag dito? Yung ating mga Bones. yung panga, yan, umiimpis po yan pagka nawala na po yung ipin. Kaya minsan kahit malalim na, nilalagyan pa rin ng gamot. At least 2 years, madidelay yung pagkabunot ng ngipin, malaking bagay. No? Hanggat kaya. Okay? Yan, may tanong ulit dito, ma'am. Galing po kay Ma'am Mirna Alanige. Ask ko lang po, pag may high blood po ba, di ba pwedeng magpabunot? Pag may high blood, yan. Kasi po, ang high blood, mataas yan. Kasi high yan, di ba? Ibig sabihin, ang pagbubunot kasi, may kinalaman din yan, surgery case din yan. Minor nga lang, di ba? Pero, kailangan dadalin muna yan sa doktor, medical doctor, at siya yung mag-go signal kung kinakailangang bunutan sa panahon na yan. No? Kasi may mga gamot po sila na ayaw nilang magpa-perform ng bunot tulad niyan. Kailangan i-delay. So, meron silang ipatatanggal na gamot. So, sila po yung nakakaalam nun. Kaya pagka meron pong katulad kanina, bago ako umalis sa clinic, merong 64-year-old na lalaki na gustong magpabunot, pero sabi niya, meron siyang mga maintenance. So, sabi niya, kaya lang, sa ano pa ako may pasok na ako mamayang tanghali. Kasi sabi ko, pwede ka bumalik mamayang hapon, ganyan-ganyan. But, kasi sabi niya, ang tagal ko na hong nagpapabunot, di naman ako hinahanapan yan. O kaya lang, sabi ko, pagka may mga ganyan na pong maintenance, kailangan po talaga yon. At pag binigyan kayo ng medical certificate, kailangan within 3 days, na-perform sa'yo yan. Kasi yun yung gusto ng doktor na within this day or within 3 days, kailangan natanggal na yan. So, meron sila minsang inaalis na gamot. Huwag mo muna itong taken for ilang araw bago ka magpabunot. Yan, yung mga ganun ba? Kasi lagay tayo sa safe, huwag kayong magagalit, magtatampo sa dentista pag ayaw kayong bunutan, lalo't meron kayong mga maintenance. For safety po yun, no? For safety. Kasi may mga gamot talaga na may mga blood thinner or may mga... Lalo na yung may blood thinner. Oo. May iba-ibang klase Dinidelay po yun. kasing gamot na dapat hindi ini-intake while bubunutan po kayo. Ito po, may tanong pa po dito, ma'am. Advisable po ba, Doc, ang pagmumog ng maligamgam na tubig na may asin kung dumaranas ng pananakit ng ngipin? Yan, actually, yan yung huli nating part sa treatment. Pwede po natin talagang gawin yan. Maligamgam na tubig, tapos tunawan mo ng asin, no? Isang kutsara, tapos imumog mo siya, i-leave mo sa bibig, wag mo lunukin. I-leave mo lang sa bibig mo.
na ilang minuto hanggang maubos yung isang baso, no? Yung kaya mong tiis na maligamgam, 'di ba? So kasi ano 'yan pangpatay ng bacteria din yung mga Yun. asin-asin na 'yan, no? Alam naman natin 'yan. Kaya Alright. maganda po, meron 'yan. Kahit masakit lang ipin, gawin niyo 'yan pag mumumog po. Warm salt water gargle ang Ayan. tawag po diyan. Ito pa ma'am, meron Yan. pa isa. Yung galing po kay Ma'am Mary Neal, nagtatanong po ng Labadios. panoramic x-ray. Sabi po Mhm. niya dito, impacted daw po kasi ang ngipin ko. Hindi po siya pwedeng bunutin. Kailangan daw po i-x-ray muna. Nagtatanggal po ba kayo ng wisdom impacted? Naku, wisdom na Ayan, naman. tama yan. Ito na naman, pag-uusapan naman yung Oo, wisdom. tama yan. Panoramic talaga po. Kailangan mo, ma'am. Babae, no? Babae po, Kailangan mo, babae po ma'am. siya. So, after nun, saka malalaman ng dentist kung ano yung gagawin, kung impacted na siya. Talaga. Sumasakit po ba, Ma'am Mary Neal? Tanong muna natin kung sumasakit. Masakit po Ayan, ba? yan. Ano na Ma'am lang sa Mary comment Neal, box. sumasakit po ba yung impacted wisdom? Kasi pag hindi ka naman inaano, ma'am, sabi nga ni Doc, pag hindi ka naman niya inaano, ay hayaan mo na lang yan. Yeah, may tanong din siya Oo. dyan kung nagpe-perform. Meron Opo. po by the schedule, meron pong schedule on February kasi sa February By schedule yan, ma'am. makakabalik si Doc Jam. Kasi Okay. nasa barko siya, di ba? So, Oh. makakabalik siya, sabi niya, kung merong mga patient ng wisdom tooth, schedule by February. Mga early to second week of February. Weekend yan, malamang Yeah. weekend. Kung ano naman, Kung kaya gusto pa naman, mong- Ma'am Mary Neal, Mm. pa-schedule ka. Oo. Ayun na, sabi na ma'am niya, sobrang sakit po. Ayun lang. Ayun na, ma'am. Oo. Kailangan. Kailangan na talaga, Hindi ma'am. ka patahimikin po niyan. Yan. Sobrang sakit daw po. Communicate ka lang sa akin sa ano. Naka 5 weeks na po ako nagtitake ng amoxicillin. Wow. 5 weeks. 5 days pala. Sorry. 5 weeks. Kala ko, days. nagulat ako na 5 weeks na nagtitake amoxicillin. Ginawa ng 5 days na. Siguro namamaga nga, 5 ma'am, days no? pala. Yun. Oo, grabe. Oo, kaya nga dapat sige, ano mo para kung kaya ng schedule kay Doc Jam sa mga weekend ng Ano yan kasi tumutulak yan, Doc Lani, Oo. di ba? Tinutulak niya po kasi, Yung Ma'am katabi. Mary Neal, yung katabing ngipin mo. Kaya impacted. May Kumbaga movement. nakaano siya, nakahalang. Mm, Imbis na pag ganon, nakahalang. may movement Oo, yun. oo, Kaya talagang super Kalahin mo, masakit. no? Yung iba kasi walang movement. Sa biyaya ng Panginoon, walang movement. Wag mo pag sabihin mo, wag gumalaw. Easy ka lang dyan. Wag kang gagalaw. Oo. Diba? Ito pa ma'am, mayroon pa dito. Good morning Sige. po sa inyong lahat. Tanong ko lang po, Doc, is gum regeneration possible? Nagkaroon po kasi ng space in between teeth. Dahil po may tinanggal na tissue sa middle front teeth ko. Dahil kung hindi daw tatanggalin, lagi maghihiwalay ang ngipin ko kasi after braces, kahit after braces. Nagkaroon kasi ng space in between ng ngipin. Hindi ko makuha masyado yung may space, naka-brace ka ba? Naka-brace ka? Parang hindi na to, ma'am. Before yata, nag-brace siya. Before nag-brace ka tapos nagkaroon ng space in between. Kasi pagka nag-brace ka at tinanggal na yan, dapat 1 year ka pang magsusuot ng retainer. Kaya minsan, nagre-relapse. Ang tawag dyan, nag-relapse yan. Kaya nagkaroon siya ng space in between. Between teeth. Dahil po may tinanggal na tissue sa middle front teeth ko. Kailangan ng Kasi medyo kung hindi daw tatanggalin yung tissue na yun, ma'am, maghihiwalay ang ngipin ko. oo, kahit kahit after. after braces. Meron siya ritong baka yung sa taas po ba, yun yung frenum. Oo. Merong doon na Oo, yeah. Pag inangat doon, di ba, meron pong tissue. Minsan po, pag tawag namin doon ay basta yung tissue malaki. So, yun, may possibility na Tatanggalin. tama ka, pagtanggal ng brace mo, magkaka-space because of that tissue. Kaya inalis yun, no? Sabi niya, tinanggal Yeah po, opo, daw, eh. tinanggal. Oo. So, yun. Ngayon, ma'am, ang tanong niya may is, space, pwede ba daw magkaroon ba ng gum regeneration?
Kung Meron ano bang kasi mangyayari yung, yun? kung ano kasi yung tinanggal, yun na yun siya. Ah. Hindi na kailangan pang mag, So, hindi na siya magre-regenerate. Oo, ang Oo. gagawin niya na lang doon, ma'am, yung space pa, nandun pa uli, di ba? Ayun, since tinanggal na po yung istorbo, yun kasi yun eh, talagang ganun yung tendency. Pwedeng ipapa-close mo uli yun, or building up, yung tawag namin doon, rebuild, na lalagyan na lang siya magkabilaan ng composite, ng material, para Close. mag-cope up Magdikit. sila uli. Pero kung malaki naman talaga, di talagang ipa-ano mo uli, ipa-brace mo uli para pumasok uli sila sa tamang, since wala naman na yung tissue istorbo. So, yun yung nangyari dyan. So, yung Kaya una siguro, tendency ma'am, po may yun. nakitang tissue, tinanggal, tapos after braces kasi, yun nga daw ang possible na hindi mangyari. Tama po yun, kasi nga, So, yun nga lang siguro, magpapabrace na lang ulit siya. papa-close mo Oh, uli. papa-close. Depende Or kasi sa ano, space eh. Ano ba yung may nilalagay, ma'am? May ginalagay kayo dun eh. Yung para crown, di ba? Pwede yun, Or ma'am, no? crown, pwede, Oo. pero masyado ng ano yun yung crown. Pahirap na masyado. So, pwedeng rebuild, the same pa rin. Cope up lang yung in-between niya, or yun, talian mo uli ng mga wire. Brace ka uli. Yun. So, yun yung mga pwedeng gawin dyan, Ma'am Pero kung Risa. sasagutin natin yung sinasabi niyang is gum regeneration possible, Pa-check mo sa akin, Ma'am Oo. Risa, sa Yan. Sunday. Ha? Ma'am Riza, Jocariza. Lapitan mo lang ako. Alright, sabi po ni Ma'am Mary Neal Labadios, saan po daw ang location niyo, ma'am? Doon lang po sa... Sa, Buting. tawag po dyan pagka sa Waze, L. Sanchez Santos Dental Clinic. Yan, Tagig. Yan, dating Makati, Tagig na. Opo. Basta L. Sanchez Santos Dental Clinic. Nasa Waze po yun. Dadali na kayo doon ng Waze. Dekada na po kasi yung tuklani, kaya nasa waste na siya. Dekada na yung Inugat na po yung clinic lugar na po yan. doon, dekada na po kasi, kaya... Ilang dekada Oo, na. matagal-tagal Pero na. bago yung clinic. Oo Opo. naman, oo naman po. Oo. Yeah, ito po, may tanong ulit si Sir Cesar. Ask ko lang po, Doc, ano po ang cause ng pagmaga ng gum? Kasi minsan masakit ang gum ko. Thanks po. Ayun nga, tulad ng patient kong last 2 weeks ago, na maga yung ngipin niya, kaya gums niya, kaya lahat ng ngipin niya, pakiram dyan, lahat masakit. So, ang cause po ng pamamaga ng gums, ang tawag na dyan ay gingivitis. So, number 1 po yan na ina-address ay oral prophylaxis o paglilinis muna ng lahat. Lilinisin, scaling ang tawag po doon. Kasi, kaya yan po namaga, dahil dyan yung katulad ng ating image dyan sa front natin, na yung mga tartar, nagpasukan na po yan doon sa gums. Wow. Kaya po namaga yung gilagid. Ang tindi. No? Nagpapasukan yan. Hanggang tumigas ng tumigas yan. So, sumisiit sila sa loob ng mga gilagid. Kaya nagiging gingivitis po siya, namamaga. Pag hindi po yan na-address through oral prophylaxis o paglilinis, patuloy lang po ang pamamaga. So kawawa po yung gilagid. At ang susunod na sisirain niya po ay yung mga buto. Yan, mga buto. Tapos sirain ng gilagid, mga buto. So hindi po natin yan magugustuhan kasi yung ngipin natin later on, mag-aalugan. Mag-uugaan po yan. No? Kaya minsan kahit walang sira kahit walang sira, pagka nayari yung gums, di ba ma'am? Oo, lalo na yung mga wisdom tooth. Ayun. Kaya nga kailangan, oral prophylaxis is every 6 months. No? Wag nating kalimutan. So, ayan po yan, Sir Cesar ba? Opo. Kailangan, pa-check natin, baka kailangan ng oral prophylaxis. Kasi once na maga po yung gilagid, hindi yan paig Palala po yan, no? Palala po yan. So, minsan pag tinitignan namin yung ngipin ng isang patient, madali naming nakikita i-address yung malalaking sira, no? Talagang walang isip-isip, pasta agad, no? Kung ano yung gagawin namin. Pero may mga times na talagang sobrang pinag-iisipan namin nasa nagmula yung masakit.
Kaya doon papasok na, teka, x-ray nga natin, no? X-ray, napakahalaga. And then, probing, yung aming matulis, ipapaikot namin sa all surfaces ng ngipin nyo. And hanggang may makita kami na maliit pala yung pinagmumulan. Yun yung mga masasakit eh. Yung mga gakarayom na entry, no? Yun talaga yung mga masasakit lalo na sakit ng ipin. So, minsan, hindi na namin kailangan pang pag-isipan, nakikita na agad sa gilagid. Yan, tulad ng ating image, no? Sometimes, meron ding sira na yung ano natin, Sir Con, video na, video. yung video na mali. Okay po. Banda huli yata yun. Sige, pakita na natin kasi magta-time na. So, yung video, minsan, ang pasyente, pupunta sa amin, ayaw na raw nila dun sa isang dentist kasi, ano daw pinalaki daw yung sira ng ngipin niya, maliit lang daw yun. No? Pero, sometimes, akala lang ninyo, maliit yung sira. No? Kasi minsan makikita, brown lang na guhit. Pero No? sa loob, ano na? Oo, minsan parang pinpoint lang. Pero to, makikita nyo, yan, parang brown lang yung mga yan. And pinpoint lang talaga na nakikita natin. So, binibur out niya ni dentist. Pero nung natanggal yung ibabaw na maliliit, parang pinpoint lang, kung mapapansin natin, na-extend niya pa dun hanggang sa gilid, sa side. So, kaya nga minsan, akala ni patient, maliit lang. Sabihin, bakit pinalaki ni dentista? Kasi meron nakita, kailangan i-extend yun para mawala talaga yung pinagmulan sira. Tulad niyan. Ang liit lang yan, pero sa loob, ang laki na ng extent ng kanyang pagkabulok. Di ba? So, kailangan tanggalin namin yung maitim na yan. Kasi, magkakaroon niya ng recurrence kapag hindi naalis lahat yung dark na yon. Although minsan may dark na matigas, ini-stop na namin doon. Pero may dark na medyo malambot. Tulad niyan, pinpoint pa lang yan. Kailangan makikita namin yung paano yung kulay uli ng ngipin. Hindi yung may maitim pa. No? So, yan. Kaya, makita nyo, lumaki talaga. Pero, yun yung best eh. Yun yung to avoid recurrence ng tooth decay. Yeah, totoo yan. Para hindi na yun lalawig pa yung sira na yan. So, sometimes, yan po yung ginagawa namin. Hindi po yan pinapalaki na para lang malaki. Kasi, alam mo naman pagka malaki na yung pasta, malaki na rin ang fee. Pag maliit ang pasta, pag maliit ang butas, maliit lang ang fee. Kaya nga minsan Pabalik-balik ka pa di ba? Oo. Saka minsan, pag ganun nga na tulad niyan, masakit na talaga yan. Kaya nga minsan nagugulat sila na maliit lang naman yung parang dumi, pero grabe na yung sakit. Di ba? So, because nga, ganyan, yung ilalim pala, grabe na yung sira. Sa loob. Ito pa po, may tanong pa po dito si Ma'am Marites Nape. Sabi niya po dito, good morning po, Doc Kalani. Tanong ko lang po, yung baby po namin, 2 years old pa lang po, nasisira na po yung ngipin niya po, Doc. Thank you po. 2 years old. Ang aga naman po yung nasira. So, nasisira na yung ngipin niya. So, ano lang yan, kasi naggagatas siya, di ba? Malamang naggagatas pa yan. So, yung gatas, madikit yan sa ngipin, talagang magaling manira yan ng enamel. Kaya nga kapag nagpapainom pa ng gatas, mas lalong kailangan tanggalin na yon. Kasi ang pag-toothbrush naman, hindi naman yung pag marami ng ngipin. Once na lumabas na yung ngipin, dalawa man yan, kailangan nagbabrush na rin si baby. Kasi soft bristle nga lang, kasi hindi natin pwedeng sugatan yung kanilang gums. Basta lilinisin na rin yan. So, ang pinagmumulan lang naman yan, kaya nasisira as early as 2 years old, kasi nga, meron dong mga na-stay na hanggang nagiging plaque na siya. Nagpo-form na siya into bacteria, no? Hanggang sa
naglambot na si enamel, at iyon na yung nagiging dahilan ng pagkabutas ng ngipin. So, yan, hindi po imposible na kahit as early as 2 years old, nagkakaroon po yan ng mga bulok ng ngipin. Kailangan lang talaga yung mas mapangalagaan lalo yung ipin ng mga babies, no? So, yan po. Yeah. At, ayan, yung mga trauma din, yung trauma kapag may mga blows sa ngipin, tulad ng nakakagat ng matigas, yan din, nagkukos din po yun ng super pain. At ganun din, yung mga akala natin sa ipin nagmumula pero meron pala tayong severe sinus headache. No? Congestion from colds or yan, uso kasi yan, mga colds or flu. Yan, merong kinalaman po yan na nagiging cause din or symptom ng parang ache, no? Toothache, may pressure sa ating mga ngipin. Maraming cause eh. So, isa rin yung clenching, nagngangalit ang ngipin. Parang sabi natin, bruxism. Yan, nagngangalit. Alam natin yan. Yan, nagkukos din yan ng discomfort. So, pagka ganon, syempre, merong mga appliance din yan na sinusuot. Okay? So, yan po yung pwedeng maging cause. And whatever type ng pain or discomfort, ay importante talaga punta tayo kay dentist. Kung hindi tayo pahula-hula. Okay? Yan. So, yun ding pagka pinastahan, mataas yung pasta, nagkukos din yan na too much pain. Meron nang nagpunta sa clinic kahapon. Ang taas lang pala ng pasta niya, kaya sobrang sakit ng ipin niya. Kasi in-x-ray ko na, so wala namang diferensya. And tinignan ko yung buong ngipin na pinastahan, wala namang siyang leak. So, but nung nilagyan ko siya ng marker, merong mark. Ibig sabihin, ang taas ng pasta niya. So, titingnan din yung mga pasta. Baka iyon ang nagiging cause ng pain. Okay? So, yung ating mga sakit sa ngipin, marami din, yun, isa na ring remedy yun na mga quick remedy sa bahay. Kung di pa kayo makapunta sa dentist, yung warm salt water. O kaya mag-cold compress kayo. Yan, nilalagyan po ng cold compress para maibsan po yung mga pain. At yung isa naman, yung peppermint tea. Yan, kasi nakakapagpamanhid din siya sa ating mga sensitivity ng ipin. Yung mga quick na madali lang makuha sa kusina. O, sabi nga, garlic. Pwede rin yun. Naranasan ko rin yun nung araw. Garlic. Lalagyan yung butas. Mga quick lang yan ha. Kung hindi ka palang makapunta kay dentist, kaysa tinitiis mo. No? So, yan po. Tapos meron din akong nakita habang nag-browse ako, pag yung saging pala nakakaalis din ng sensitivity ng ngipin. Subukan nga natin yun. Yung saging. No? So, yan po yung mga pwede nating, of course, yung ating gamot, no, ibuprofen, pagka masakit, habang hindi ka pa makapunta sa dentist. But number 1 is seek the dentist help. Punta ka kay dentist. Tama. Para ma-address siya finally. So, yun lang po yung ating about severe tooth pain. Yun, alright. Sige po, salamat po, Doc Lani. No, napakaganda pong reminder po ito at salamat sa Panginoon. Marami po tayong mga natulungan ng mga kapatiran dyan sa ating comment section box. At tulad nga po ng lagi po namin binabanggit kapag tayo po may mga dental talk po dito, ay talagang dapat nating alagaan ang ating mga ngipin. At higit sa lahat ay hindi po solusyon ang mga pain relievers po na yan. Yan po lagi nyo pong tatandaan, no? Mawawala siya, tulad ng nawala yung TV. mawawala yung sakit, panandalian lang po yun. Yung masasabi ni Doc Lani kanina na garlic, yung mga yan, mga peppermint, panandalian lang po yan. Pero sooner or later, babalik po siya.
matakot po kayo pag hindi na po siya bumalik. Ibig sabihin, malala na yun. Oo, yun po yan. Matakot po kayo kapag minsan kasi nag-aakala sila, uy, wala na, hindi na sumasakit, okay na. Talagang relieve na yung, yung sakit ng aking ngipin. O, hindi mo pala alam, sobrang bulok na pala niya. Yun na pala yun. Kumbaga parang patay na, dead na pala yung mga ugat-ugat mo doon. Inabot na yung pinaka-root ng ng ngipin mo. Kaya wala ka nang maramdaman. Kaya yun po yung danger po nun, no? Mefenamic acid po natin, kaka-antibiotic po natin ay nasisira at talagang tuluyan na nabubulok ang ating ngipin. Kaya ang pinakasolusyon po diyan ay pumunta po talaga kayo sa dentista upang mapatignan at kung ano mang gagawin ay gagawin po ng ating dentista po yan, no? Kaya ganun po mga kapatid, wag po kayong manghinayang sa ating tawag nito sa pera, ganyan, or magpa-schedule po kayo dito mga kapatid. Pwede po yan, no? At kung doon sa mga sa clinic na iba ay medyo may ganung presyo, dito po ay hindi naman ganun ding kamahalan. Pero syempre, para lang, sabi nga ng ating mga pastor, para lang bumalik yung yung mga nabiling mga tawag nito, gamit. Oo. Consumables po natin. Kumbaga, dito kasi pag dito sa church ministry na po ito eh. O kumbaga ibabalik lang po natin kung ano po yung ginastos po ng simbahan. So kung doon sa clinic ay nagre-range ng mga ganitong klaseng presyo, dito po sa atin ay talagang sa abot ng inyo pong makakaya. Okay? So maraming salamat po. Salamat po muli sa Panginoon. Salamat Doc Lani sa napakagandang reminder po na ito. At salamat din sa mga nag-comment dyan sa ating comment section box. At nawa natulungan po namin kayo. Alright, sige po, bago tayo magtapos, baka may gusto mo na sabihin si Doc Julie and also si Doc Lani para po sa atin. Sige po, Doc Julie. Ako ba? Opo. Gusto ko lang ipaano sa inyo na wag na tayong dumating dun sa severe. Yes. That's the word. Oo, yung yung maging conscious na tayo na kayo ay pumunta na ng dentista at least twice a year. Opo. Yes. Oo, magpakita na. Meron bang sumasakit? Meron bang o wala? Puntahan niyo po yung inyong mga dentista kasi maaring kayo hindi niyo alam na meron ng sira. Kamukha kanina, tuldok lang yun. Tuldok ko lang yun, pero grabe na yung halukay. Kaya yun po ang gusto ko lang ipaabot sa inyo na Amen. wag niyo na pong tsaka kung hindi kayo inaano hindi kayo inaano ng ngipin. Yan. Ano pa rin kayo? Ang importante ay magpakita kayo sa dentista. Yun. Huwag kayong matakot. Lalo na po yung mga taga rito na, meron na po tayong clinic eh. Yun. Hindi po yun for display. Yeah. Para yan po sa ating lahat. Kaya lang po, magpapa-schedule. Schedule. Oo. Kaya yun lang kamukha niya. Nabasa ko yung aking anak. Saan ba sinasabi? Anyway, maraming salamat kasi yun nga, yun naman ang goal natin eh. Mapaalalahanan, masabihan na ano ang mga dapat gawin. Ako, lalo na po pagka sumakit ng ngipin. Yung mga severe pain na yan. Oo. Kaya hindi lang tatawag kayo sa Diyos, kundi tatawagin nyo rin po ang inyong mga dentista. Yun lang po, maraming salamat at nawa ay magkita-kita tayo bukas. Amen. Ay, sa Amen. Thursday. Thursday. Okay. Okay, sige po, Doc Lani. So maraming salamat uli at nawa meron po kayong naunawaan at may nadampot. Share nyo lang din po sa iba. Yan lang po yung bilin namin lagi, huwag magpabaya para huwag lumala. No? Okay, maraming salamat po. To God be the glory. Alright, maraming salamat po. At I hope na kayo po ay nag-enjoy sa ating programa. Okay, so mamaya, na po yung The Baptist Lunch. Mag-tune in po kayo dyan. Maganda po yung mga tinatalakay po dyan sa ating
programa po na yan. Kaya yung mga mothers na pwede po magsubaybay, ay magsubaybay po kayo dyan sa ating programa. And I do believe na yan po ay magiging blessing po para po sa inyo. Kaya, huwag po kayong aalis dyan. Susunod na po ang The The Baptist Baptist Lunch. Lunch. Again, have a great day and have a blessed day to you all.